kaugnay doon sa 85 pesos na wage increase, ay makakausap po natin sa pagkakataong ito ang kinatawan mula sa Kamanggagawa Party List na si Representative Elijah Ilay San Fernando para magbigay pa ng karagdagang linaw at impormasyon tungkol sa naturang mga patuparin at yung kanilang isinusulong at may kaugnayan pa rin sa naturang direktiba ngayon ng Department of Labor and Employment. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon, tayo po ay napapakinggan at napapanood live dito sa Bombo Radio Philippines. By the way, this is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Representative San Fernando. Magandang umaga po, Bombo Dennis and Bombo Everly. Magandang umaga po sa tagapakinig natin. Opo, at tayo po ay napapanood din. Kayo po ay nasusulyapan ng ating pong mga taga-subaybay nationwide and worldwide. Unang-una, nais ko pong maitanong, Representative San Fernando, ano po ang inyong pananaw doon sa ipinatupad o ipapatupad na 85 pesos na daily wage hike, batay ho doon sa mga isinusulong po ninyo na mga panukala related dito po sa wage hike, Representative? Una ho, siyempre, dagdag sahod din yan. Ibig sabihin, dagdag panggastos din ng mga manggagawa sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero magkalinawan ho tayo, barya po yan. Barya na nga, ginawa pang 2 gives hulugan. Kasi ho, ang sinasabi, ito ay makasaysayan, the biggest wage increase in recent history. Hindi po binibigay yung buong picture eh. Yung 85 pesos na po yan, kaya sinasabi natin barya at 2 gives hulugan kasi 60 pesos ngayong July at yung natitirang benching ko sa Enero 2027 pa. Kaya ang tanong namin, bakit yung inflation ba? Yung pagtaas ng presyo ng bilhin at serbisyo, hulugan din ba? Installment din ba? Pag nagbayad ka ng Meralco, ng kuryente, tubig, ng utilities, pag bumili ka ng pangangailangan mo sa palengke, meron bang hulugan doon? Wala naman, di ba? So bakit ipinangangalandakan at bakit proud na proud ang DOLE Regional Wage Board dito sa 85 pesos na binabanggit nila? O bakit to namin binabanggit na barya? Gobyerno na ho mismo ang nagsabi na mula nung 2018, sabi ng Philippine Statistics Authority, yung purchasing power ng mga manggagawa nabawasan ng 30%. Kung kukumputin po natin yan, kung dito ka sa NCR, so 695, so 30%, mga around nasa 100 to 200 pesos po ang nawala na doon sa halaga ng kinikita mo. O ngayon, kung 100 to 200 pesos ang nawawala na sa halaga ng kinikita mo, bakit ka bibigyan ng 85 pesos? At bakit yung 85 pesos, inutay-utay mo pa, ginawa mo pang hulugan? So what is the basis of the Regional Wage Board? Kanina ho, sa balita, nakausap si Executive Director Criselda C. Yan po, naglolokohan na naman tayo, niloloko na naman ng NWPC, yung mga manggagawa na sinasabi nila merong criteria. Totoo, merong criteria. O kaya nga nagpetisyon ng mga manggagawa with all the data, with all the necessary information that will back up yung petisyon ng mga manggagawa para sa pagtataas ng sahod. O bakit kayo nag-come up sa ganyan? Nandun kami nung hearing Umattend kami nung hearing sa NCR. O ano yung basis ninyo? Kasi kahit gamitin nyo yung datos mula sa PSA, hindi sasapat yung 85 pesos na binabanggit na taas sahod. Okay. So while we welcome it, we must say, frankly and directly, na yan ay hindi dapat pinagmamalaki. Dahil barya yan at 2 gives hulugan ang ginawa sa 85 pesos na yan. After daw Metro Manila, isusunod yung mga lalawigan. So tuloy pa rin ba yung inyong panawagan na buwagin yung Regional Wage Board, Representative Ilay? Tama po yan. Tuloy pa rin. Dahil po sa nangyaring ito sa NCR, all the more na nabigyan ng justification yung pinapanawagan at tinutulak natin na panukalang batas na mabuwag yung provincial rate along with the regional wage boards. Sa mga kamanggagawa ho natin sa probinsya, ganito po ang epekto ng kakalabas lang na wage order sa NCR. If DOLE is saying that this is the highest wage increase, wag nyo na pong i-expect sa probinsya na magtataas ng sahod significantly. Ibig sabihin, kung barya na sa NCR tong 85, yung itataas na sahod halimbawa sa Region 5, sa Cebu, sa Davao, sa Jensan, sa Iloilo, way lower than 85 pesos. Bakit yung mga manggagawa lang ba sa NCR ang nagsasuffer dahil sa taas ng presyo ng bilihin?
Yung mga manggagawa lang ba sa NCR, yung nagsasuffer dahil sa krisis na meron tayo, taas ng presyo ng langis, taas ng presyo ng kuryente, taas ng presyo ng lahat ng mga bilihin natin. So, kaya mas binibigyan itong justification yung sinasabi nating dapat mabuwag na yung mga regional wage boards, mawala na yung provincial rate, kasi mga manggagawa sa buong Pilipinas, regardless of where they are, yun ang nagsasuffer. Kaya po malungkot na ibinabalita ko sa mga kamanggagawa natin na ang i-expect po na taas sahod dahil ongoing po yung mga Regional Wage Board consultations and hearings, ang i-expect nyo po na taas sahod at ilalabas na wage order ay mas barya pa kumpara dito sa NCR. So kaya po tuloy ang ating panawagan sa House of Representatives. 200 congressman na ho ang sumusuporta doon sa ating panukalang batas. Pero hindi pa rin po nai-schedule sa plenaryo. Kaya nakikiusap kami sa House leadership na i-schedule na yan sa plenary for debate at mapag-usapan na, mapagdebatihan at mapagbotohan na. Okay. Ang akin hong katandem, si Bombo Everly, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Ever? Alright. If ever po, Representative San Fernando, sabi nyo nga po kanina ay hindi kakayanin na itaas din yung mga sahod po dun sa province dito sa Metro Manila. Pero if ever po, kakayanin po ba ng mga employer na ipantay at least yung pasahod, gayong mahina naman po yung, considering na mahina po yung kita sa mga negosyo po, sa mga lalawigan, compare dito sa Metro Manila? Kayang-kaya po 'yan. Kayang-kaya po na halimbawa magkakaroon ng mabubuwag yung mga regional wage boards at yung provincial rate, especially doon po sa mga metro cities in provinces. So, we have Metro Cebu, mga metropolis na po yan eh. May mga highly urbanized cities, Metro Cebu, Metro Davao, Metro Jensan, Iloilo, Baguio City, San Fernando, Angeles City. So, marami po yan. Kaya po yan. Ngayon, doon sa mga areas talaga, halimbawa mga 3rd, 4th, 5th class hanggang 6th class municipalities, yan po pwedeng pag-usapan o ma-exempt. Kasi ang punto naman po nitong tinutulak na House Bill number 8081 ay talagang magkaroon din ng meaningful na development sa mga rehiyon at sa mga probinsya. Kasi for so long napag-iiwanan ho yung mga regions at mga provinces natin eh. So how do we make provinces and regions attractive to businesses? Hindi lang naman ho sa hindi lang naman po sa pagde-depress yan ng sahod eh. Magiging attractive sa mga negosyo yan kapag nag-provide tayo ng enough infrastructure, kuryente, daanan, utilities, enerhiya doon sa mga probinsya. Kasi po ang labor cost, sa production cost po, ang labor, napakaliit lang po na halaga niya na porsyento. So, kapag bumaba yung presyo ng other factor sa production, kayang-kaya na magtaas ng sahod ng mga malalaking negosyante. So, kahit sa mga probinsya po, kayang-kaya yan. Kaya nga po ang isang halimbawa na ginagamit ko dito, yung mga katabing probinsya lang ng Metro Manila, Calabarzon. Hindi naman naiiba yung buhay sa Calabarzon dito sa Metro Manila. Pero bakit yung sahod, pagdating mo halimbawa sa Cavite, sa Bulacan, sa Rizal, mas mababa. Sobrang mas mababa kumpara sa Metro Manila. So that is the challenge. Ngayon, dapat dyan papasok ang gobyerno para mag-provide ng support sa mga negosyo. Alright. Representative San Fernando, ngayon July na po, ilang linggo na lamang ay magsusuna na po State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po yung wish list o kaya nais po ninyong pagtuunan ng pansin po ng Pangulo para sa hanay ng mga manggagawa? We are challenging the President. Mr. President, PBBM, malapit nang magtapos ang iyong termino. 4 years in your administration. Pero wala pa kayo kahit isa, not even one, na pwedeng ma-report at maipagmalaki na significantly nagawa ng administration para sa mga manggagawa, lalo na sa usapin ng sahod. Buti pa yung mga malalaking negosyo, nakausap ninyo. Pero yung mga manggagawa, not even once, hindi nyo kinausap. So umaasa ho kami, magiging masaya kami kung may mababanggit kayo tungkol sa sahod ng mga manggagawa. Meron ng mga nakabinbin ng mga panukalang batas. Walang excuse ang palasyo, gaya ng sinasabi ni Undersecretary Claire Castro na hindi nila trabaho yan. Wala kayong excuse kasi you can certify bills as urgent through the LEDAC.
So we are challenging the President to certify these bills pertaining to legislated wage increase at yung pagbubuwag ng provincial rate as urgent. O kung ayaw nyo man i-deklara o i-certify as urgent, i-include nyo sa priority bills. Kung hindi kakayanin ng palasyo o ng Pangulo na ilagay yan bilang priority bill, isa lang ang kahulugan yan. Walang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos sa mga manggagawa at siya ay aalalahanin ng mga manggagawa bilang isang presidente na tumalikod, bingi at inutil para sa mga manggagawa. So that is the challenge to the President. So titignan po namin yan, magbabantay ang mga manggagawa sa State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. Nice. Okay, with that, Representative San Fernando, maraming salamat sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong umaga at kami po'y patuloy din na aantabay dito sa kagaya ng binabanggit po ninyo sa magiging sona ng Pangulo. Thank you so much. Maraming salamat po. Ganda umaga. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa Kamanggagawa Party List, si Representative Elijah Ilay San Fernando, ang atin hong nakausap at dito live sa Bombo Network News. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.